Hi guys, kumusta kayong lahat? So for today's video guys, magre-review tayo ng Airsoft. This is Double Bell High Kappa. This is Pit Viper with Taran Tactical Innovation na design. So ito yung John Wick 4. So sapay na kung napanood na yung John Wick 4, ito yung nasa last version, nasa last part na humingi siya ng pistol. So si Taran Tactical ang nag-design ng Airsoft na yon. Simula nung John Wick 2 hanggang sa John Wick 4. So si TTI ang nag-design nun. Totoong barrel or mapa Airsoft. Si Taran Tactical ang ng design na yun. So ito is licensed by TTI guys. So na-test fire ko na to. Matagal-tagal din ako hindi nakapag upload ng video, no? So anyway, out of the box guys, na-test fire ko na kasi to. So wala na dito, meron tong kasamang John Wick card or yung Continental card, and then itong coin, Continental coin. So kung napanood mo yung John Wick, alam mo yan. May kasamang cleaning rod at saka nozzle. Yan. So tignan natin guys. Since na-test fire ko na to siya, so i-review ko na lang siya guys. So ito yung design ni John Wick 4. Actually, para lang siya talagang 2011 or 1911 na pistol na totoo. Ang pinagkaiba lang is yung dito, yung design niya guys. And then pag hawak mo to siya, parang yung feeling niya, yung parang 1911 na baril lang din or 2011 na baril na model. Ang pinagkaiba lang yung slide. So, ang nag-design kasi nitong slide is si TTI. Yan. Ito sa guys, fiber optics na yung sights. And then, meron siyang built-in compensator. Ikakasa natin yan. Yan. Meron na siyang built-in compensator. Yan. Tapos, ganito yung slides niya. Kung ito. Titignan natin yung ito guys, Combat Master to. Combat Master Taran Tactical. Mapapansin nyo yung design ng Taran Tactical. May mga butas. So ito guys, ito ay John Wick 2. This is Glock 34 na TTI na Combat Master. So ito yung ginamit niya ng John Wick 2. So ganon yung mga design niya guys. Ito naman, yun kasi ang base nun is fiber plastic ba tawag doon. Pero ito naman full metal talaga to guys. Ang plastic lang yung recovery grip. Pero lahat ng outer and inner parts most likely metal. So ito guys, napakabigat niya talaga as in. Yan. So ito pala guys, ito ay Airsoft, no? Ito ay Airsoft. Ito ay gas blowback Airsoft. So pag kakargahan mo siya, ito yung magasin niya. Kakargahan mo ng hangin or yung CO2, tapos dito yung dito yung bala, ito yung bilog-bilog, yung BBs na tinatawag, BBs. So pag isang putok mo, automatic yan magbo-blowback yan, So tuloy-tuloy yan pag putok mo. Pag putok mo yan, tuloy-tuloy yan, dire-diretso yan. Tutulak ng hangin. And then malakas-lakas to guys. Umaabot ang average niya guys is 300 to 330 FPS. So medyo malakas-lakas guys kumpara sa mga Glock 17, Glock 18. Kasi ang barrel nun medyo maiksi-iksi. Ito kasi mahaba yung barrel. Ito yung barrel niya. Tapos meron siyang built-in compensator. So ang downside nito guys, hindi mo siya malalagyan ng tracer or suppressor. Hindi mo siya malalagyan kasi meron siyang built-in na compensator. Unlike sa
unlike sa mga ibang model or ibang mga barrel na meron silang may thread sa ilalim, pwede mo siyang lagyan ng tracer, pwede mong lagyan ng suppressor. Pero ito guys, maganda naman siya kasi may railings. So pwede ka maglagay dito ng mga accessories like laser or flashlight, pwede. But actually guys, ang gaan niya guys. I mean, ang bigat niya guys. Pero mas mabigat pa si ano dito ng konti. Kasi nakahawak na rin ako ng Beretta na Airsoft. Medyo mabigat talaga yun kumpara dito. Kasi ang ano nito. Pero hindi naman gaano kalayo. Pero mas maganda to siya. Maganda siya hawakan kumpara kay Beretta. Oo, kay M92 Beretta. Marami kasing brand ang Airsoft guys. Maraming brand. Ito naman ang feeling nito. Parang ano siya guys, parang humahawak ka ng, kung nakapag-firing na kayo tapos nakahawak na kayo nung parang old model na pistol like 1911 or 2011 na hindi pa ganito yung design pero ganto rin. Yun lang din yung feelings guys. Ganun din. Ang pinagkaiba lang kasi sa 2011 na may ganito, maganda na siya kasi maganda yung grip niya compared doon sa mga 2011 na pistol. Katulad nito guys, ito yung pellet gun. Pero ito yung hitsura nung 1911 na ano. Kung nakapag-firing na kayo, ganun yung feelings guys. Parang lumang barrel pero maganda pa rin siya gamitin. Napakaganda, napaka-compact. Ito naman kakaiba rin kasi ano siya parang alam mo yung pang sports, maganda siya gamitin pang firing, pang competition kung sa totoong barrel. Tapos kung sa CQB naman, pag mga airsofter dyan, okay din naman siya gamitin. Siguro hindi ko pa na-try, hindi pa ako nakapag CQB, pero ang nire-recommend nila is yung maliit lang talaga. Nire-recommend nila yung mga Glock, yung mga maliliit kasi nakakadagdag bigat kasi to sa kilos mo. Di nila nire-recommend yung Beretta pero pwede. Ito pwede. Pero pagdating daw sa CQB, pagdating sa laro, pag medyo mabigat yung karga mo, pag sight mo, medyo mabagal yung kilos mo. Unlike sa mga Glock na medyo magaan talaga. Eto, tignan natin yung Glock na to. Itong Glock ko na to, ito yung Glock 34. Medyo mahaba siya. Yung ibang Glock kasi maiksi lang. So, ito ay Combat Master din ha guys. Combat Master. Ito naman ay brand ay ANC. Yan. Ace Crane. Meron siyang RMR yung brand nito Red Dot Sight. Pero ito guys, pwede rin to siya gamitin sa totoong baril. Kasi yung attachment ng mga airsoft pwede naman gamitin sa totoong baril. Replica kasi sila guys. So ito, medyo mahal din to. Pag siguro sa laro, mas maganda to gamitin yung mga Glock o yung mga ibang yung mga magagaan kasi ang bilis niya lang ikilos, ang bilis, hindi siya sasagabal. Ito nga medyo maano na rin medyo may bigat na rin kasi mahaba. Pero recommended yung mga Glock pag sa mga laro-laro. Tapos isi-set mo siya as secondary. Lalo pag malayuan kasi kailangan mo ng mga long rifle. Pero pag nasa close quarter battle na, syempre kailangan mo ng mga ganito, yung mga pistol lang. Madali lang siyang itutok, madali lang siyang pag medyo malapitan. So ito pala guys, na-test fire ko na tong na-test fire ko na to siya. So napakaganda niya gamitin guys. Ang ganda ng grip niya, napaka-stable ng grip niya. So napakaganda. So siguro kung
kung mag-firing ako ulit, kung meron sanang merong ganito na ano, na pistol na totoo, gusto ko rin siyang subukan. Pero mahal kasi guys, mahal ang ganitong pistol pag totoong pistol. Kasi ano yun eh, design by Taran Tactical. US yan, US. So medyo magmamahal talagang ano. So yun lang guys. Ito yung Pit Viper by Taran Tactical. So hanggang dito na lang guys. So far so good naman. Sobrang okay naman. Na-test fire ko siya. Napakaganda ng grip niya. Napakaganda ng grip. Ito pala yung lock niya. Safety pin. Lock din niya. Again. Yan makakasa. Hindi. Itong dalawan to. Safety pin. So yun lang guys, no? So far so good naman. Thank you for watching guys.